ang sinusolusyonan ng isang award-winning Filipina na kilalanin natin siya ngayon dahil sa kanyang sinusolusyonan. Diba? Ngayong gabi papasyal din tayo sa hidden gem ng Nueva Ecija, ang Malapalawan sa gandang Minangulaw National Park. Nagbabalik ang Amazing Earth. Parang tubig sa dagat pag low tide at high tide. May mga underwater creatures na lumulubog at lumilitaw pagsapit ng gabi. Ang iba sa kanila, mas buhay na buhay sa ito. Tulad itong kumita na pamatay ang galawan. Ano ang kanyang deadly diskarte? Alamin natin sa kwento Amazing number 3. Ang mga nilalang ng kaligid. Sa pagtaas ng tubig, paligid ay bumibig. Nag-ibang anina ang ito sa ilalim. Sa itaas, nagkukumpulan ng milyong-milyong maliliit na isda. Sasamantalahin ito ng ibang mga hayop. Bawat predator may kanya-kanyang diskarte sa pagkukunin. Ibang isda, nakalapit sa buhangin, nagtatago. Ang moray eel, wala bang kakayahang maghigop? Kailangan niyang sumugap ng mabilis sa mga dumaraang isda. Iba naman ang diskarte ng carpet anemone. Ang mga galamay niya malagkit, kaya ang mga isda dumidikit. Ang anemone shrimp naman ay may resistensya na sa nakakaparalisang katas ng anemone. Pasimple rin siya sa pagsimot ng tira-tirang isda. At kapag walang ibang makain, ang mga galamay ng sea anemone ang kanilang niyayari. Yikes! Ang mga alimango gumagamit ng mga sipit para makahuli. At pag walang ibang malapang, ang anemone rin ang kanilang pinupuntirya. Sa ibabaw naman ng mga buhangin, naglilipot ang pugita. Bawat galamay niya, kumakapa sa mga bato para makahanap ng matatagit. Gaya ng cuttlefish, siga rin ang pugita tuwing gabi. Kahit nga mga isdang may lason, lumalagay palayo. Matalino kasi ang pugita lalo na sa panghahunting. Magaling pang magtago kung kailangan. Dito naman sa dalampasigan, may gumagalaw sa kadiliman. Isang babaeng loggerhead turtle ang nagbabalik sa lugar kung saan siya ipinanganak. Maingat siya sa paggawa ng makipot na hukay at mabilis na maglalabas doon ng daang-daang itlog. Delikado siya sa lupa dahil sa dami ng gusto bumiktima sa kanya. Kabilang ang mga tao, kaya naman sa gabi lang sila nangingitlog. Kapag natapos na, tatabunan na niya ang mga itlog at isisiksik ang mga ito sa buhangin gamit ang tamang presyo. Matatakpan ng mga nagkalat na buhangin ang kanyang pinagtaguan ng mga itlog, kaya hindi ito mapapansin ng mga gutom na predator. Sa kanyang pag-alis, tapos na ang tungkulin, kaya si nanay iiwan na ang mga anak niya. Matibay rin ang paninindigan ng mga empleyado gumagawa sa cassava bags. Ayaw nila sa plastic. Since 2018, mahigit kumulang nakapag-divert kami ng more than 20 million pieces of plastic packaging na napupunta sa ating mundo. Pati ang mga magsasaka nagtatanim ng cassava ay naging suki na rin ang grupo. Marami tayong mga magsasaka na matutulungan din habang nag-grow itong industriya natin. Maging ng mga empleyado ang naging environmentally conscious na rin. Nung nakapagtrabaho po ako dyan, parang alam ko na po kung ano po yung value ng nature. Tapos di na rin po ako nagsusunod sa plastic. Kung maaari, pwede po natin limitahan o iwasan gumamit po ng mga single-use plastic. Mas makakatulong po tayo sa kalikasan. Ang ginagawa ng bawat isa ay nakakatulong sa malawakang layunin ng mga lalaki sa kanila. Napanood niyo na ba ang ganito eksena sa video sa pelikula? Kung sino mas malaki siya ang huli sa animal world? Di lang yan. Kung sino ang malaki siya rin ang mas deadly. Tulad itong dambuhala at mapupok na alimango sa kwentong Amazing number 2. Nagkakaiban mo. Sa bukang liwayway, muli huhupa ang katubigan. Mahihigop na muli ang tubig pabalik sa karagatan at tatambad ng muli ang mga bakawan. Dito na maglalabasan ang iba pang mga kakaibang hayop. Aba, parang nagkaroon ng buhay ang mga buhangin. Sandamakmak na soldier crab ang nagsusulputan tuwing buhay.
Di tulad ng ibang alimango na patagilid maglakad, kaya nilang maglakad ng kaabante. Nadidilang lang ang kanilang oras bago bumalik ang mga predator na dala ng high tide. Hinihiwalay nila ang mga buhangin sa mga halaman at may iwan ng mga predator muna. Kaya sila binansagang sand bubble crabs. Sa gawaing ito sila nakakahuli ng mga pagkain dala ng tubig. Pero kapag low tide, may mas malalaking hayop silang kasabayan. Siya ang isa sa mga predator ng soldier crab. Di hamak na mas malaki sa kanila. Nakaabang na siya sa makakain, naghihintay sa kanilang pagdagsa. Nakadepende ang mga alimango sa tubig. Sa pagbaba ng alon, aangat naman ang damuhan ito gamit ang mababalahibo niyang mga binti. Huli na ang lahat bago pa siya mapansin ng soldier crabs. Dadakmain ng dambuhalang crab ang mga maliliit at iipunin para kainin maya-maya. Kumbaga, take out. Mga alimango rin ang bida sa susunod nating kwento. Lalaking fiddler crab. Nilabas ang pagmalakas ng Dutch Blues sa tuwing nandinigaw. Ito ba'y pag-ibig na? Malalaman natin sa pagbabalik ng Amazing Earth.